Si Tisoy ay isang musmus na bata na 3 taong gulang pa lamang. Maliit ngunit matikas ang kanyang pangangatawan, namana niya sa kanyang tatay ang kayumang ginitong kutis at sa kanyang nanay ang bilog na mata at malambot na pisngi. Isang payak na buhay ang kanyang kinagisnan. Ang kanilang bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, nakatayo sa isang maliit na lote sa gilid ng barangay. Sa kabila ng kahirapan, puno naman ng pagmamahal ang tahanan ni Tisoy. Ngunit sa murang edad, natutunan niyang maging mag-isa dahil sa abala sa trabaho ang kanyang mga magulang. Ang tatay ni Tisoy, si Mang Rolly, ay isang gwardiya sa isang pabrika. Madalas siyang umaalis ng bahay bago pa sumikat ang araw at umuuwi ng hating gabi. Seryoso sa trabaho si Mang Rolly. Alam niyang sa kanya nakasalalay ang kaligtasan ng pabrika at ang kabuhayan ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, ang nanay ni Tisoy na si Aling Cora ay isang masipag na labandera. Kahit na halos maghapon siyang nakayuko sa palanggana, hindi nito nakalimutan ang tungkulin bilang ina. Sa tuwing natatapos ang trabaho niya, kahit pagod, pipilitin pa rin niyang ihanda ang hapunan para sa kanyang mag-ama. Tuwing umaga, gigising si Tisoy sa tunog ng kaldero at takure na bumabangga sa kusina. Masigla siyang babangon mula sa maliit na banig na kanyang hinihigaan. Tatakbo palabas ng kwarto at yayakapin ang kanyang nanay habang ito'y nagluluto. "Good morning, Nay!" bungad ni Tisoy, sabay ngiti ng kanyang walang pangilalim na ngipin. "Good morning din, anak. Ikaw talaga laging maaga ang gising," sagot ni Aling Cora habang hinahaluan ang nilulutong sinangag. Matapos mag-agahan, may iwan si Tisoy sa kanilang bahay habang si Aling Cora ay pupunta na sa bahay ng mga kliyente upang maglaba. Minsan, binibili niya si Tisoy ng candy o murang laruan mula sa tindahan bago umalis upang mapaligaya ito kahit papaano. Ngunit higit pa sa kahit anong laruan, ang pinakanais ni Tisoy ay ang makasama ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng lahat, sanay na si Tisoy na maglaro mag-isa sa kanilang bakuran. Mula sa isang sirang kahoy, hinuhubog niya ang imahinasyon ng isang espada. Sa likod bahay, ginagawang kubo ang lumang drum ng tubig. Araw-araw, binubuhay niya sa kanyang isip ang mga makukulay na mundo. Siya ang mandirigma, ang hari, o kaya'y isang matapang na bayani na nagtatanggol sa kanyang maliit na kaharian. Minsan, sa gitna ng kanyang paglalaro, napapahinto siya para panoorin ang mga langgam na sunod-sunod na naglalakad patungo sa kanilang lungga. Iniisip niya kung saan kaya pumupunta ang mga ito. "Siguro may kaharian din sila," sabi niya sa kanyang sarili. Napapaisip siya kung may magulang din kaya ang mga langgam na tulad ng sa kanya. Laging abala, ngunit mahal na mahal siya. May mga pagkakataong nalulungkot din si Tisoy. Kapag natatanaw niya ang ibang bata na naglalaro kasama ang kanilang mga magulang, hindi maiwasang pumatak ang kanyang luha. Ngunit mabilis din niyang pinupunasan ang mga ito. Lagi niyang naririnig sa kanyang nanay na ang pagiging matatag ay mahalaga. "Basta magtiwala ka lang, Tisoy," sabi ng kanyang ina minsan. "Ang mahalaga, mahal ka namin ng tatay mo." Sa dapit hapon, kapag bumababa na ang araw at nagiging kahel ang langit, nauupo si Tisoy sa isang sirang bangko sa harap ng kanilang bahay. Minsan iniisip niya kung bakit kailangan pang magtrabaho nang matagal ang kanyang mga magulang. Naiintindihan niya na ginagawa nila ito para sa kanya, ngunit sa murang isipan niya, wala nang mas hihigit pa sa makasama sila buong araw. Sa kabila ng pagiging mag-isa, may kakaibang kislap sa mga mata ni Tisoy, isang pag-asang hindi matitinag. Sa bawat paglikha niya ng mga kwento sa kanyang imahinasyon, tila binibigyan niya ng kulay ang kanyang payak na mundo. Hindi niya alam, ang kanyang munting ngiti at kakayanan sa paglalaro ng mag-isa ang nagbibigay rin ng lakas sa kanyang mga magulang. Sapagkat sa kabila ng lahat ng hirap, alam nilang may masaya at matatag na batang naghihintay sa kanilang pag-uwi. Isang umaga, nagising si Tisoy sa tahimik na bahay. Hindi niya narinig ang karaniwang kalansing ng mga kaldero o ang huni ng kanyang ina habang nagluluto ng agahan. Mabilis siyang tumayo mula sa kanyang banig at naglakad patungo sa kusina. Ngunit laking gulat niya nang makita si Aling Cora na nakahiga sa kanilang lumang bangko,
tila hinang-hina. Nay, bakit po kayo nandyan? Tanong ni Tisoy habang lumalapit. Nakita niya ang namumutla nitong mukha at ang pawis na bumabakat sa noo. Anak, pasensya ka na, masama ang pakiramdam ni nanay ngayon. Sagot ni Aling Cora, halos pabulong. Pilit itong ngumingiti para hindi siya mag-alala, ngunit halatang hirap siya. Hindi alam ni Tisoy kung ano ang dapat niyang gawin. Gusto ko pong tawagin si tatay, anya, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Wala si tatay mo, nasa trabaho pa. Huwag kang mag-alala anak, kaya ni nanay ito. Sagot ni Aling Cora, ngunit ramdam ni Tisoy ang bigat ng boses nito. Sa halip na umiyak, tumango si Tisoy at tumakbo patungo sa maliit na banggerahan kung saan nakalagay ang kanilang tubig. Pinuno niya ang isang baso at maingat na iniabot ito sa kanyang ina. Nay, uminom po kayo para gumaling kayo, sabi niya. Habang iniinom ni Aling Cora ang tubig, naisip ni Tisoy ang mga bagay na kaya niyang gawin upang makatulong. Naghanap siya ng tingting walis at sinimulang linisin ang bakuran. Maliit pa ang kanyang mga kamay at halos hindi niya magawang maayos ang pagwalis, ngunit pilit niyang tinatapos ang trabaho. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kusina at kinuha ang ilang tirang kanin mula sa hapunan kagabi. Nilagyan niya ito ng tubig at sinimulang initin sa kalan tulad ng ginagawa ng kanyang ina. Habang niluluto niya ang lugaw, patuloy niyang sinisilip ang kanyang ina. Nakahiga pa rin ito, ngunit nakangiti habang pinapanood ang anak na pilit ginagampanan ang mga bagay na hindi pa nito dapat ginagawa sa murang edad. Nang matapos si Tisoy, inilagay niya ang lugaw sa isang baso at iniabot ito sa kanyang nanay. Nay, kumain po kayo. Sabi niyo po, kailangan malakas ang katawan para gumaling, sabi niya habang nakatingin sa kanyang ina. Napaluha si Aling Cora. Salamat anak, napakabait mo. Pasensya ka na, hindi kita masamahan maglaro ngayon. Sagot niya, pilit na nilalabanan ang luha. Ngunit umiling si Tisoy. Okay lang po, Nay. Gusto ko pong alagaan kayo. Sa pagkakataong iyon, sa kabila ng hirap ng kanilang kalagayan, ramdam ni Aling Cora ang pagmamahal ng kanyang anak. Napagtanto niyang, kahit mahirap ang buhay, pinalad siya sa pagkakaroon ng isang anak na tulad ni Tisoy. Maliit pa, ngunit may pusong handang magmahal at magmalasakit. Sa hapon ding iyon, bumalik si Mang Rolly mula sa trabaho at nadatnan ang kanyang mag-ina. Napansin niya agad ang panghihina ni Aling Cora at ang magulong ngunit buong pusong ginawang paglilinis ni Tisoy sa bakuran. Anak, salamat ha, sabi ni Mang Rolly habang hinahaplos ang buhok ni Tisoy. Hindi biro ang ginawa mo para kay nanay mo. Ngumiti lang si Tisoy. Sa murang edad, natutunan niyang ang pagmamahal sa pamilya ay hindi nasusukat sa laki ng nagagawa, kundi sa puso sa likod ng bawat kilos. Sa gabing iyon, sama-sama silang nagdasal, umaasang lilipas din ang mga pagsubok. At sa maliit na puso ni Tisoy, nabuo ang panata na palaging gawin ang lahat para sa kanyang pamilya, gaano man kahirap. Pagkalipas ng ilang linggo, mula nang magkasakit si Aling Cora, unti-unti nang bumalik ang sigla nito. Sa kabila ng pag-aalala ni Tisoy, muling nagtrabaho si Aling Cora bilang labandera, habang si Mang Rolly naman ay nanatiling abala bilang gwardya sa pabrika. Nagbalik ang kanilang simpleng routine, ngunit lingid sa kaalaman ng mag-ina, may mabigat na problemang darating. Isang gabi, naupo si Mang Rolly sa kanilang lumang mesa habang naghahapunan. Napansin ni Aling Cora ang kakaibang lungkot sa mukha ng asawa. Hindi ito tulad ng dati na nagkukuwento tungkol sa trabaho at nagbibiro kay Tisoy. Tahimik ito, tila may iniisip na mabigat. Rolly, anong problema? Tanong ni Aling Cora habang iniaabot ang platong may kanin. Napabuntong hininga si Mang Rolly bago sumagot. Nasuspinde ako sa trabaho, anya. Ang boses niya ay mababa, puno ng kaba at lungkot. Napatigil si Aling Cora. Ano? Bakit? Anong nangyari? Tanong niya, bakas ang gulat at pag-aalala sa muka.
Ipinaparatang nila na ako ang dahilan kung bakit nawalan ng ilang kagamitan sa pabrika. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Wala akong kasalanan, Cora. Paliwanag ni Mang Rolly, halos hindi makatingin sa asawa. Pero may mga ebidensyang ibinato sa akin at hindi ko alam kung paano ko mapapatunayang inosente ako. Naiiling si Aling Cora, pinilit na huwag maiyak sa harap ni Tisoy, na tahimik lang na nakaupo sa tabi ng mesa. Bagamat bata pa, naramdaman ni Tisoy ang bigat ng pinag-uusapan. Nakatingin siya sa kanyang tatay, nagtataka kung bakit tila malungkot ito. Hindi ka nila pwedeng basta-basta tanggalin, Rolly, sabi ni Aling Cora, puno ng pangamba. Paano na tayo? Halos sapat lang ang kinikita mo para sa gastusin natin. Paano kung tuluyan ka nilang tanggalin? Hindi ko pa alam, Cora, sagot ni Mang Rolly habang hinahaplos ang sariling ulo. Kailangan kong makahanap ng paraan para mapanatili ang trabaho ko. Pero kung hindi ko makakaya, kailangan nating maghanda. Napansin ni Tisoy ang luhang tumulo sa pisngi ng kanyang tatay. Sa murang edad, bihirang makakita si Tisoy ng ganoong kahina ang kanyang ama, ang haligi ng kanilang tahanan. Lumapit siya kay Mang Rolly at hinawakan ang kamay nito. Tay, huwag po kayong malungkot, sabi ni Tisoy. Ang boses niya ay puno ng inosente, ngunit taos-pusong pag-aalala. Kaya niyo po yan. Tutulungan ko po kayo. Napangiti si Mang Rolly, kahit mabigat ang pakiramdam. Salamat anak, napakabait mo talaga. Ngunit sa loob ng mga araw na sumunod, lalo pang lumala ang sitwasyon. Matapos ang pagsusuri ng management ng pabrika, tinanggal si Mang Rolly sa trabaho. Hindi man siya tuluyang itinuring na kriminal, ang pagkawala ng kanyang hanap buhay ay tila isang napakalaking dagok sa kanilang pamilya. Sa mga sumunod na linggo, ramdam ni Tisoy ang pagbabago. Madalas siyang makitang tahimik si Mang Rolly, malalim ang iniisip habang nakaupo sa kanilang bangko. Si Aling Cora naman, mas lalong dumoble ang trabaho upang kahit papaano ay mapunan ang mga gastusin. Naging abala siya sa pagtanggap ng mas maraming labada, kahit pa halos wala na siyang oras para magpahinga. Isang gabi, nadatnan ni Tisoy ang kanyang nanay na umiiyak habang naglalabas sa kanilang bakuran. Hinintay niyang hindi siya mapansin, ngunit hindi na rin niya matiis. Lumapit siya at niyakap ang kanyang ina. Nay, bakit po kayo umiiyak? Tanong niya, nakatingala kay Aling Cora. Pinunasan ni Aling Cora ang kanyang luha at ngumiti ng pilit. Wala anak, huwag mo nang alalahanin si nanay. Hindi po ba kayo masaya, Nay? Tanong pa ni Tisoy, halos umiiyak na rin. Napabuntong hininga si Aling Cora. Mahal na mahal ka namin ng tatay mo, Tisoy. Kaya kahit anong mangyari, gagawin namin ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Sa gabing iyon, tahimik na nagdasal si Tisoy sa kanyang munting higaan. Hindi niya alam kung paano, ngunit pinangako niya sa sarili na balang araw, tutulungan niya ang kanyang pamilya na makabangon sa hirap. At sa murang puso niya, na itanim ang determinasyong hindi siya basta susuko sa hamon ng buhay, gaano man ito kahirap. Sa mga sumunod na araw, pilit na bumabangon ang pamilya ni Tisoy sa gitna ng hirap. Ang dating ngiti sa kanilang tahanan ay tila napalitan ng mabibigat na buntong hininga at mahabang katahimikan. Si Mang Rolly, bagamat wala ng trabaho, ay tumutulong kay Aling Cora sa paglalaba, ngunit ramdam niya ang kawalan ng halaga. Si Aling Cora naman, kahit anong gawin, ay hindi maikubli ang pagod at lungkot. Sa kabila ng lahat, si Tisoy ay nanatiling matatag. Tulad ng dati, naglalaro pa rin siya mag-isa sa kanilang bakuran. Pilit ginagawang masaya ang kanyang sarili. Ang espada niyang yari sa sirang kahoy ay naging mahalagang bahagi ng kanyang paglalaro. Para kay Tisoy, ito ang kanyang sandata laban sa mga problema ng mundo. Ngunit isang hapon, habang naglalaro siya sa labas, nagbago ang lahat. Malakas ang buhos ng ulan nang biglang dumaan ang tubig sa kanilang maliit na kanal sa bakuran. Sa gitna ng kanyang paglalaro, nabitawan ni Tisoy ang espada. Hindi niya agad napansin na tinangay na ito ng tubig. Paglingon niya, nakita niyang palutang-lutang ang kanyang paboritong espada.
Mabilis na nilamon ng agos papunta sa mas malaking kanal sa kalsada. "Espada ko!" sigaw niya, sabay habol sa tumatakas na laruan. Hindi alintana ni Tisoy ang malakas na ulan o ang dumadaming tubig sa kalsada. Ngunit kahit anong bilis ng kanyang hakbang, hindi niya naabutan ng espada. Tila unti-unti itong nilamon ng putik at tubig hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Tumigil si Tisoy, basa ang buong katawan at nanginginig sa lamig. Napaupo siya sa gilid ng kalsada habang pinapanood ang tuloy-tuloy na agos ng tubig. Ang espada ay hindi lang isang laruan para sa kanya. Ito ang kanyang kaibigan, ang kasama niya sa bawat larong puno ng imahinasyon. Para kay Tisoy, ang pagkawala nito ay parang pagkawala ng bahagi ng kanyang maliit na mundo. Pag-uwi niya sa bahay, nakita siya ni Aling Cora na basang-basa at tila naluluha. "Tisoy, bakit ka basa? Saan ka nanggaling?" tanong nito habang mabilis siyang tinutuyo ng tuwalya. Nawala po yung espada ko, Nay," sagot ni Tisoy, halos hindi makatingin sa kanyang ina. Baka sa kanyang boses ang lungkot. Napatingin si Aling Cora kay Mang Rolly na nagmamasid mula sa gilid ng bahay. Alam nilang sa murang edad ni Tisoy, ang simpleng espada na iyon ay isang mahalagang bagay na nagbibigay ng saya sa kanilang anak. Tumabi si Aling Cora kay Tisoy at niyakap ito. "Anak, hindi bali na ang espada. Makakahanap tayo ng bago," wika ni Aling Cora, pilit na nagpapalakas ng loob ng bata. "Pero Nay, wala na pong makakapareho nun," sagot ni Tisoy, pinipigilan ang kanyang luha. Napaupo si Mang Rolly sa tabi ng mag-ina. Hinaplos niya ang ulo ni Tisoy. "Tisoy, minsan may mga bagay na nawawala sa atin. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi na tayo pwedeng maging masaya. May mga bagong bagay na darating. At sa bawat pagkawala, may matututunan tayo." Bagamat hindi lubos na naintindihan ni Tisoy ang sinabi ng kanyang tatay, naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Sa gabing iyon, habang nakahiga na siya sa kanyang banig, tahimik siyang nagdasal. Sinabi niya sa Diyos na sana, kahit nawala na ang espada, tulungan niya ang kanyang pamilya na hindi mawalan ng saya. Kinabukasan, habang naghahanap si Mang Rolly ng panibagong pagkakakitaan, napansin niya ang isang piraso ng kahoy sa labas ng kanilang bahay. Kinuha niya ito at gamit ang kaunting natitirang lakas ng loob, sinimulan niyang hugisin ito gamit ang maliit niyang kutsilyo. Ginugol niya ang buong araw sa paggawa ng isang bagong espada para kay Tisoy. Pag-uwi niya sa bahay, tinawag niya si Tisoy at iniabot ang kahoy na espada. "Anak, hindi man ito kasing ganda ng nauna mong espada, pero ginawa ko ito para sa'yo," sabi niya habang inaabot ang laruan. Nang makita ito ni Tisoy, lumiwanag ang kanyang muka. "Salamat po, Tay," sabi niya. Yakap-yakap ang bagong espada. Bagamat hindi ito tulad ng dati niyang espada, naramdaman niyang espesyal ito dahil galing ito sa pagmamahal ng kanyang tatay. Muli, sa kabila ng hirap, natutunan ni Tisoy na may mga bagay na maaaring mawala. Ngunit palaging may paraan para muling makahanap ng saya, lalo na kapag hawak kamay nila ang kanilang pamilya. Makalipas ang ilang araw, naglalaro si Tisoy sa bakuran gamit ang bagong espada na ginawa ng kanyang tatay. Masaya niyang ginagalugad ang kanilang maliit na paligid, iniisip na siya ay isang mandirigma na nagtatanggol sa kanilang tahanan. Ngunit habang abala siya sa paglalaro, dumating ang isang mas matandang bata mula sa kapitbahay. Si Arman, isang 10 taong gulang na kilalang mahilig magbida at mang-asar sa mga mas bata. "Ano yan, Tisoy? Laruan mo?" tanong ni Arman, sabay ng isang pilyong ngiti. Nilapitan niya si Tisoy at inabot ang espada. "Oo, gawa ni tatay ito para sa akin," sagot ni Tisoy nang may pagmamalaki, ipinakita ang kahoy na espada. Ngunit sa halip na hangaan ito, tinawanan lang siya ni Arman. "Anong klaseng espada yan? Mukhang pangit at luma. Ang laruan ko nga, bili sa tindahan." Sabay labas ng plastik na robot mula sa kanyang bag.
Mas maganda pa to. Napalunok si Tisoy, ngunit pilit niyang binaliwala ang pang-aasar. Okay lang. Gusto ko itong espada kasi espesyal to. Gawa ito ni tatay para sa akin. Sagot niya nang may halong kaba. Ngunit si Arman ay tila walang balak tumigil. Bigla niyang hinablot ang espada mula sa kamay ni Tisoy. Tingnan nga natin kung matibay to, sabi niya sabay hampas sa pader ng kahoy na espada. Wag Arman, wag mong sirain, sigaw ni Tisoy habang pilit na inaabot ang laruan. Ngunit masyadong malaki si Arman para sa kanya at kahit anong pilit niya, hindi niya mabawi ang espada. Sa isang malakas na hampas, nabali ang dulo ng kahoy na espada. Napangisi si Arman habang itinapon ang piraso nito sa lupa. Wala! Sabi ko na nga ba walang kwenta? Napaupo si Tisoy sa lupa, pinulot ang natitirang bahagi ng espada at pinilit pigilan ang kanyang luha. Habang palayo si Arman, patuloy pa rin itong nagtatawa. Walang kwenta yung laruan mo. Bumili ka na lang ng totoong laruan. Kung kaya nyo. Habang nakaupo sa lupa, iniisip ni Tisoy ang hirap na pinagdaanan ng tatay niya para gawin ang espada. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib, hindi lang dahil sa sirang espada, kundi dahil sa kawalan niya ng magagawa para ipagtanggol ito. Sa gabing iyon, tahimik si Tisoy habang naghahapunan. Napansin ni Aling Cora ang lungkot sa mukha ng anak. Tisoy, anong nangyari sa'yo? Bakit parang ang tahimik mo? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Tisoy, ngunit sa huli, hindi na niya napigilan. Nay, tay, binasag po ni Arman yung espada ko. Sinira po niya. Sabi niya, pinipigilan ang kanyang luha. Napatigil si Mang Rolly at si Aling Cora. Tahimik na tumingin si Mang Rolly kay Tisoy, halatang masama ang loob sa nangyari. Ngunit imbes na magalit, tumayo siya at tinapik ang balikat ng anak. Tisoy, hindi importante kung ano ang nawala. Ang mahalaga, alam mo kung paano pahalagahan ang mga bagay na binibigay sa'yo, sabi niya. At alam mo ba, mas importante ang tapang mo na harapin ang mga kagaya ni Arman. Pero tay, hindi ko naman po siya kayang labanan. Malaki siya at natatakot po ako. Sagot ni Tisoy, bahagyang umiiyak. Hindi kailangan lumaban ng pisikal, anak, sagot ni Mang Rolly. Ang tapang ay nasa puso. Kahit hindi mo siya kayang pigilan, ang mahalaga ay hindi mo hinayaan na mawala ang kahalagahan ng espada sa'yo. Huwag kang matakot sa mga tao na nananakit ng iba. Sa huli, ang mahalaga ay nananatili kang mabuting tao. Napaisip si Tisoy. Sa murang edad, mahirap para sa kanya ang intindihin ang mga salitang iyon, ngunit naramdaman niya ang sinseridad sa boses ng kanyang tatay. Sa halip na masaktan, nagsimula siyang bumangon sa pagkakadapa ng kanyang damdamin. Kinabukasan, habang naglalaro muli si Tisoy sa bakuran gamit ang sirang espada, lumapit si Aling Cora, dala ang isang supot. Anak, tingnan mo, sabi niya habang iniaabot ang laman nito. Binuksan ito ni Tisoy at laking gulat niya nang makita ang isang bagong kahoy na espada. Mas maganda at mas matibay kaysa sa una. Ginawa ito ulit ni tatay mo kagabi. Ngayon, mas matibay na to. Hindi basta-basta kayang sirain ng kahit sino. Paliwanag ni Aling Cora. Muling sumilay ang ngiti sa mukha ni Tisoy. Sa kabila ng mga nangyari, natutunan niya na ang pagmamahal ng pamilya ang tunay niyang sandata laban sa mga pagsubok ng buhay. Matapos ang mahabang buwan ng paghahanap ng trabaho, dumating ang balitang matagal nang hinihintay ni Mang Rolly. Isang kapitbahay ang nagsabi sa kanya na nangangailangan ng tagapagbantay ang isang mayamang pamilya sa kabilang bayan. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang nagbihis ng maayos at nagtungo sa mansyon upang mag-apply. Ang mansyon ay malaki, may mataas na bakod at malawak na hardin. Nang makarating si Mang Rolly, agad siyang tinanggap ng tagapamahala ng bahay at pinapasok sa opisina ng amo, si Don Raul. Si Don Raul ay kilalang negosyante sa lugar, ngunit may reputasyon ng pagiging arogante. Nakaupo ito sa isang malaking upuan, hawak ang isang tabako habang binabasa ang mga dokumento.
Pagtingin nito kay Mang Rolly, hindi nito maiwasang tumaas ang kilay. Ikaw ba ang aplikante? Tanong ni Don Raul nang may halong panunuya. May karanasan ka ba sa pagbabantay ng isang malaking ari-arian tulad nito? Opo, Don Raul, sagot ni Mang Rolly nang may kumpiyansa. Matagal po akong naging gwardya sa pabrika, kaya sanay po ako sa pagbabantay at pag-aalaga ng kaligtasan ng isang lugar. Napatingin si Don Raul sa kanyang tagapamahala na bahagyang tumango bilang pagsang-ayon. Tingnan natin kung maaasahan ka. Ayokong makakita ng pagkakamali dito. Maliwanag ba? Ang lugar ko ay dapat laging malinis, maayos, at ligtas. Opo, Don Raul. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sagot ni Mang Rolly nang may paggalang. Alam niyang mahirap ang ugali ng bagong amo, ngunit kailangan niya ang trabaho para sa kanyang pamilya. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Mang Rolly ang kanyang trabaho. Binabantayan niya ang bawat sulok ng mansyon, mula sa garahe hanggang sa hardin, pati na rin ang likod bahay kung saan naroroon ang hawla ng mga aso ni Don Raul. Mahirap ang trabaho, ngunit hindi siya nagreklamo. Sa kabila ng pagtataray at pag-uutos ng amo, nanatili siyang matiyaga. Tuwing uuwi siya, kinukwento niya kay Aling Cora at kay Tisoy ang bagong trabaho. Bagamat hindi ito kasing gaan ng dati niyang trabaho sa pabrika, masaya siyang may maipapakain na muli sa kanyang pamilya. Ang laki po ng bahay, Nay. Parang palasyo, tanong ni Tisoy habang ini-imagine ang mansyon. Oo, anak, sagot ni Mang Rolly, ngumingiti. Pero kahit ganon kalaki, hindi ibig sabihin mas masaya sila doon. Mas mahalaga pa rin ang mayroong pamilya tulad natin. Hindi maalis kay Tisoy ang pagkasabik. Sa kanyang murang isipan, naisip niyang minsan ay makita ang lugar na tinutukoy ng kanyang tatay. Sa kabila ng hirap, naging mapagmahal pa rin si Mang Rolly sa kanyang pamilya at pinangako niyang kahit ano ang mangyari, gagawin niya ang lahat para sa kanilang kapakanan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Mang Rolly, ang bagong trabahong ito ay magdadala ng mas mabigat na pagsubok sa kanila, lalo na kay Tisoy. Ang mansyon, sa kabila ng kinang at yaman, ay may mga sulok na nagkukubli ng panibagong hamon para sa munting puso ng bata. Makalipas ang ilang linggo sa bagong trabaho ni Mang Rolly, napansin ng pamilya na mas tahimik na ito tuwing uuwi ng bahay. Hindi niya masyadong nakukwento ang nangyayari sa trabaho, ngunit halata ang pagod at tensyon sa kanyang mga kilos. Ang mansyon ni Don Raul ay hindi lang malaki, kundi puno rin ng mga alituntunin na kailangang sundin ni Mang Rolly. Subalit para sa kanyang pamilya, pinipilit niyang magtiis. Isang umaga, habang papunta si Aling Cora sa isang kliyente para maglaba, sinabi niya kay Mang Rolly, "Rolly, wala akong mapag-iiwanan kay Tisoy ngayon. Baka pwedeng isama mo siya sa trabaho mo. Magpapakabait naman siya at hindi naman siya magulo." Bagamat nag-alinlangan, pumayag si Mang Rolly. Ayaw niyang mag-alala si Aling Cora habang nagtatrabaho at naisip niyang mas mabuti nang kasama niya si Tisoy kaysa maiwang mag-isa sa bahay. Pagdating nila sa mansyon, hindi mapigilan ni Tisoy ang paghanga sa lugar. "Tay, ang laki po nito! Parang palasyo nga talaga!" sabi niya habang namamangha sa malalaking haligi at malawak na hardin. "Anak, huwag kang masyadong maingay ha," paalala ni Mang Rolly. "Dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang aalis o maggagala sa kahit saan." "Opo, Tay," sagot ni Tisoy nang masigla. Sa simula maayos naman ang lahat. Habang naglilibot si Mang Rolly upang inspeksyonin ang mga gate at bintana ng mansyon, nakaupo lang si Tisoy malapit sa isang sulok ng hardin, naglalaro gamit ang maliit na kahoy na espada na dala niya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin siya ni Don Raul mula sa bintana ng kanyang opisina. "Sino ang batang yan?" tanong ni Don Raul sa kanyang tagapamahala na nasa tabi niya. Kita sa mukha nito ang iritasyon. "Bakit may bata sa bakuran ko?" "Anak po yata ni Mang Rolly, Don Raul. Baka isinama niya dahil walang magbabantay," sagot ng tagapamahala, bahagyang yumuko upang magbigay galang. "Ano? Hindi ito daycare," galit na sabi ni Don Raul. "Paalalahanan si Mang Rolly.
at alisin ang batang yan sa paningin ko. Habang abala si Mang Rolly sa kanyang ginagawa, lumapit ang isa sa mga tauhan ni Don Raul kay Tisoy. "Halika nga dito, bata," sabi nito. Pilit nang ngumingiti, ngunit halata ang pangungutya. "Opo," sagot ni Tisoy, agad na tumayo at sumunod. Dinala siya ng tauhan sa likod ng mansyon, sa lugar kung saan naroroon ang mga hawla ng mga asong pangbantay. Malalaki ang mga hawla at sa bawat isa ay may mababagsik na aso na tahimik na nagmamasid. "Dito ka muna, tingnan natin kung kaya mo ang mga aso," sabi ng tauhan habang tinutulak si Tisoy papasok sa isang bakanteng hawla. "Bakit po?" "Ayoko po dito," sagot ni Tisoy, nanginginig habang nakatingin sa malalaking aso sa paligid. "Walang ayaw-ayaw, sumunod ka," sabi ng tauhan, at bago pa makatanggi si Tisoy, naisara na nito ang hawla. Naiwan si Tisoy sa loob, takot na takot habang naririnig ang tahol ng mga aso sa tabi. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang mananatili doon, ngunit wala siyang magawa kundi maghintay. Sa isip niya, iniisip niyang baka magalit ang tatay niya kung malaman nito, kaya't pinilit niyang tiisin ang takot at kaba. Pagkatapos ng ilang oras, bumalik ang tauhan at binuksan ang hawla. "Oh, ayan, bata. Tapos na. Huwag kang magsusumbong ha," sabi nito bago siya palayain. Nang makita ni Mang Rolly si Tisoy, napansin niyang tila tahimik ito at hindi tulad ng dati na masayahin at makwento. "Anak, okay ka lang ba? Naglaro ka ba kanina?" tanong niya habang pauwi sila. "Opo, tay," sagot ni Tisoy, pilit nang ngumiti kahit bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Lingid sa kaalaman ni Mang Rolly, ang nangyari sa araw na iyon ay may iniwang malalim na sugat sa puso ni Tisoy. Sa murang edad, natutunan niyang hindi lahat ng tao ay mabait at ang karanasan sa hawla ng mga aso ay nag-iwan ng takot at lungkot na matagal pa niyang dadalhin. Sa sumunod na araw, parang walang nangyari kay Tisoy sa harap ng kanyang mga magulang. Tahimik siyang kumain ng almusal at sumama kay Aling Cora sa gawain sa bahay. Ngunit lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya, may malalim na takot at lungkot na iniwan ang nangyari sa mansion. Habang si Mang Rolly ay patuloy sa kanyang trabaho, napansin ni Don Raul na tila wala nang dinilalang bata si Mang Rolly. Ngunit sa halip na maging kampante, sinimulan niyang iparamdam ang galit at kawalang galang kay Mang Rolly. "Rolly," sabi ni Don Raul isang araw habang ito'y nagmamasid sa hardin. "Tingin mo bakit kita tinanggap dito? Dahil sa husay mo? Hindi, dahil ako'y mabait. Kaya siguraduhin mong walang aberya dito. Naiintindihan mo ba?" "Opo, Don Raul," sagot ni Mang Rolly ng may paggalang, kahit ramdam niya ang panunuya sa boses ng kanyang amo. "Huwag mo na ulit dalhin ang anak mo dito ha. Hindi ito lugar para sa mga musmus na istorbong tulad niya. Isa pa, baka magpasaway lang at maaksidente." Dagdag pa ni Don Raul, sabay lagok ng kanyang kape. Napakuyom ang kamay ni Mang Rolly, ngunit pinigilan niya ang sarili. "Hindi ko na po siya dadalhin dito, Don Raul. Pasensya na po kung nakadagdag iyon sa inyo." Ngunit habang ginagawa niya ang kanyang mga gawain, hindi niya maiwasang mapansin ang pagiging tahimik ni Tisoy tuwing siya'y uuwi ng bahay. Hindi na ito tulad ng dati na masigla at puno ng tanong tungkol sa mansyon. Samantala, si Tisoy ay patuloy na pinananatiling lihim ang nangyari sa kanya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman. Sa tuwing naririnig niya ang tahol ng aso mula sa malalayong bahay ng kapitbahay, nalalamig ang kanyang mga kamay. Kahit sa simpleng tunog ng kalabog, napapapitlag siya. Pinilit niyang takasan ang takot sa pamamagitan ng paglalaro sa bakuran. Ngunit hindi na niya magawang ibalik ang saya na dati niyang nararamdaman. Isang hapon, habang naglalaro si Tisoy ng espada sa tabi ng kanilang bahay, napadaan ang kanyang kaibigan na si Junjun, isa sa mga bata sa kanilang barangay. "Tisoy, tara! Maglaro tayo sa likod ng ilog. Maraming mga puno doon," yaya ni Junjun. Ngunit sa halip na sumama, umiling si Tisoy.
Dito na lang ako. Ayoko nang lumayo, sagot niya, pilit nang umingiti. Bakit? Takot ka na? Dati naman sumasama ka lagi, sabi ni Junjun, bahagyang nagbibiro. Ngunit si Tisoy ay tahimik lang at muling naglaro gamit ang kanyang espada. Sa bahay, napansin ni Aling Cora ang kakaibang kilos ng anak. Tisoy, bakit hindi ka sumasama kay Junjun? Hindi ka na rin pumupunta sa tindahan para bumili ng candy. May problema ba, anak? Tanong niya. Umiling si Tisoy, pilit nang umiti. Wala po, Nay. Mas gusto ko lang po dito sa bahay. Hindi kumbinsido si Aling Cora, ngunit hindi na niya pinilit si Tisoy na magsalita. Sa gabing iyon, nag-usap sila ni Mang Rolly. Napapansin mo ba si Tisoy? Parang may kakaiba sa kanya. Hindi siya tulad ng dati, sabi ni Aling Cora habang inaayos ang kanilang hapagkainan. Oo nga, napansin ko rin. Pero baka nadadala lang sa hirap ng buhay natin. Bata pa siya, pero ramdam na rin niya siguro ang mga problema natin. Sagot ni Mang Rolly, pilit binibigyang katwiran ang pagbabago ng kanilang anak. Ngunit sa puso ng mag-asawa, ramdam nila na may mas malalim na dahilan. Hindi pa nila alam na ang nangyari sa mansyon ay nag-iwan ng takot at sugat sa puso ng kanilang anak, sugat na hindi madaling maghilom. Sa murang edad ni Tisoy, natutunan niya kung gaano kasakit ang pagiging walang kalaban-laban sa harap ng makapangyarihan, at ang takot na iyon ay tahimik niyang binubuhat araw-araw. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik sa normal ang araw-araw na gawain ni Mang Rolly sa mansyon. Tila wala nang natatandaan si Don Raul tungkol sa insidente kay Tisoy, at si Mang Rolly ay naging mas maingat sa kanyang trabaho. Samantala, sa bahay, nananatiling tahimik si Tisoy. Pilit niyang itinatago ang epekto ng nangyari, ngunit hindi maikukubli ang pagbabago sa kanyang ugali. Hindi na siya gaanong nakikipaglaro sa mga kaibigan niya, at mas pinipili niyang manatili sa tabi ng kanyang nanay. Isang araw, napansin ng isang tauhan ni Don Raul ang pagiging masigasig ni Mang Rolly sa kanyang trabaho. Isa si Aling Rosa, ang matandang hardinera ng mansyon, na tahimik na pinagmamasdan ang lahat ng kaganapan sa lugar. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga halaman, lumapit siya kay Mang Rolly. Rolly, napapansin ko, parang may dinadala kang mabigat, sabi ni Aling Rosa habang inaayos ang kanyang sombrero. Hindi ba't may anak kang sinama rito noon? Kamusta na siya? Nagulat si Mang Rolly sa tanong, ngunit agad siyang ngumiti. Ayos naman po si Tisoy. Medyo tahimik lang siya nitong mga nakaraang araw, pero siguro normal lang yun. Sagot ni Aling Rosa na tila nag-iisip. Minsan kasi ang tahimik ng isang bata, hindi ibig sabihin ay wala siyang nararamdaman. Baka may nangyari sa kanya na hindi niya sinasabi. Alam mo, narinig ko ang ibang tauhan dito noon na parang may ginawa kay Tisoy. Baka gusto mong alamin. Biglang nanlamig si Mang Rolly. Anong ibig niyong sabihin, Aling Rosa? May nangyari ba sa anak ko habang narito siya? Hindi ko tiyak ang detalye, pero mabuti siguro kung tanungin mo siya ng maayos. Baka may kinukubli siyang hindi niya masabi, sagot ni Aling Rosa na halatang nag-aalala rin. Kinagabihan, nang makauwi si Mang Rolly, tahimik siyang naupo sa tabi ni Tisoy. Ang bata ay abala sa paglalakad ng kanyang laruan sa ibabaw ng mesa, ngunit halata sa kanyang mga mata ang kawalang sigla. Tisoy, anak, may itatanong si tatay sa'yo. Simula ni Mang Rolly, hinahawakan ang maliit na kamay ng kanyang anak. Noong dinala kita sa trabaho, may nangyari ba na hindi mo sinasabi sa akin? Hindi agad sumagot si Tisoy. Tumigil siya sa paglalaro at iniiwas ang tingin. Sa murang edad niya, iniisip niyang baka magalit ang tatay niya kung malaman ang totoo. Ngunit nang makita niya ang pagmamahal sa mata ni Mang Rolly, hindi na niya napigilan ang sarili. Opo, tay, sagot niya sa wakas, halos pabulong. Kinulong po ako sa hawla ng mga aso. Natakot po ako, pero hindi ko po sinabi kasi baka magalit kayo. Nagulat si Mang Rolly sa narinig. Napakuyom ang kanyang mga kamao, ngunit pilit niyang pinakalma ang sarili
upang hindi maipakita ang galit. Inakap niya ng mahigpit si Tisoy habang pinupunasan ang mga luhang nagsimulang tumulo mula sa mata ng bata. Pasensya ka na anak. Hindi ko alam na nangyari yun sa'yo. Dapat mas pinrotektahan kita, sabi ni Mang Rolly. Ang boses niya ay nanginginig. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mangyari ulit iyon. Kinabukasan, habang abala si Don Raul sa kanyang opisina, nagpunta si Mang Rolly sa harap ng malaking mesa ng kanyang amo. Hindi niya ito karaniwang ginagawa, ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang magsalita. Don Raul, may kailangan po akong sabihin. Simula ni Mang Rolly, diretso ang tingin. Alam ko pong hindi niyo gusto na isinama ko ang anak ko rito dati. Naiintindihan ko po iyon, pero nalaman ko rin na may ginawa ang ilan sa mga tauhan ninyo sa kanya. Isang bagay na hindi makatao. Napakunot ang noo ni Don Raul. Ano ang ibig mong sabihin? At bakit ngayon mo lang sinasabi? Kinulong nila ang anak ko sa hawlan ng mga aso, Don Raul. Sagot ni Mang Rolly, ang boses ay matatag. Hindi ko yun nalaman agad dahil takot na takot ang anak ko na magsumbong. Pero ngayon, hindi ko kayang palampasin ito. Ang trabaho ko ay protektahan ang mansyon na ito. Pero higit sa lahat, protektahan ang pamilya ko. Tahimik si Don Raul, ngunit halatang iritado. Ano ang gusto mong mangyari? Sisantihin ang mga tauhan ko. Pwede kitang palitan kung gusto mo. Hindi natinag si Mang Rolly. Hindi ako narito para magbanta, Don Raul. Narito ako para ipaalam na kahit gaano kaliit ang tingin ninyo sa amin, hindi tama ang ginawa nila sa anak ko. Sana lang, isipin ninyo na may karapatan din ang tulad namin. Napabuntong hininga si Don Raul. Hindi niya inaasahan ang tapang ni Mang Rolly, ngunit imbes na magsalita pa, nagbigay siya ng utos sa kanyang tagapamahala upang pagsabihan ang mga tauhan. Alam niyang kung hindi niya ito gagawin, maaaring mas lumala ang sitwasyon. Pag-uwi ni Mang Rolly, niyakap niya si Tisoy at si Aling Cora. Alam niyang hindi agad mawawala ang takot sa puso ng kanyang anak, ngunit nagsimula siyang maghanap ng ibang trabaho. Hindi na niya nais pang manatili sa isang lugar na nagdulot ng sakit sa kanyang pamilya. Sa kanyang puso, ipinangako niyang gagawin ang lahat upang maibalik ang tiwala at saya ni Tisoy sa kanilang simpleng buhay. Ilang taon ang lumipas mula nang iwan ni Mang Rolly ang trabaho sa mansyon ni Don Raul. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ng kanilang pamilya, si Tisoy ay lumaking matiyaga at puno ng pangarap. Sa bawat pagkakataon, naaalala niya ang mga sakripisyo ng kanyang mga magulang at ang mga hirap na kanilang pinagdaanan. Ito ang naging inspirasyon niya upang magpursige at baguhin ang kanilang kapalaran. Sa edad na 21, nagsimula si Tisoy ng maliit na negosyo sa bayan. Isa itong tindahan ng mga gamit sa bahay na ang puhunan ay galing sa ipon mula sa kanyang mga sideline at konting tulong mula sa mga kakilala. Nagsimula siyang magbenta ng simpleng produkto tulad ng walis, palanggana at iba pang gamit na abot kaya ng mga kababayan niya. Siya mismo ang nagbebenta at dahil sa kanyang pagiging masipag at magalang, nakuha niya ang tiwala ng maraming tao. Minsang may bumili sa kanyang tindahan, isang matandang babae ang nagtanong, "Bakit ka nagnenegosyo? Hindi ba mas gusto mong magtrabaho sa lungsod?" Ngumiti si Tisoy at sinagot ito ng buong galang. "Gusto ko pong tumulong sa mga tao dito at gusto ko pong maibigay ang mas magandang buhay para sa pamilya ko." Naging mabilis ang paglago ng negosyo ni Tisoy. Sa loob lamang ng ilang taon, nakapagtayo siya ng mas malaki at modernong tindahan. Lumaki rin ang kanyang hanapbuhay sa pamamagitan ng pag-aangkat ng mga produkto mula sa ibang lugar at pagbebenta nito sa mas murang halaga. Ang pangalan niya ay naging kilala sa kanilang bayan, hindi lamang bilang isang negosyante, kundi bilang isang taong tumutulong sa mahihirap. Sa gitna ng kanyang tagumpay, hindi kinalimutan ni Tisoy ang kanyang mga magulang. Pinatigil niya si Mang Rolly at Aling Cora sa pagtatrabaho at binigyan sila ng komportableng bahay sa gilid ng bayan, malapit sa kanyang negosyo. Dito, masaya nilang pinanood ang bawat tagumpay ng kanilang anak. "Hindi ko akalain, anak, na darating ang ganitong araw,"
sabi ni Mang Rolly habang nakatingin sa bagong bahay nila. Ang pangarap ko lang noon, makatapos ka ng pag-aaral, pero higit pa ang binigay mo. Hirap at sakripisyo po ang naging puhunan ninyo, Tay, sagot ni Tisoy. Kaya naman, lahat ng ito ay para sa inyo ni Nanay. Sa kanyang puso, alam ni Tisoy na ang bawat hakbang patungo sa tagumpay ay alay niya sa kanyang pamilya. Subalit sa kabila ng kasiyahan, hindi niya makalimutan ang mga sugat ng nakaraan. Sa kabila ng kanyang abalang buhay bilang negosyante, alam niyang may bagay siyang gustong balikan. Hindi para maghiganti ng may galit, kundi para ipakita na ang tagumpay ay maaaring maging hustisya sa tamang paraan. Ito ang unang hakbang ni Tisoy patungo sa kanyang tagumpay. Ngunit sa bawat tagumpay ay may nananatiling mga alaala ng hirap at pait ng nakaraan. Malapit na niyang harapin ang mga ito at sa pagkakataong iyon, siya na ang may hawak ng kapangyarihan upang baguhin ang kanilang kwento. Habang patuloy na lumalago ang negosyo ni Tisoy, lalo ring tumitibay ang tiwala ng mga tao sa kanya. Hindi lamang siya kilala bilang negosyante, kundi bilang isang taong laging handang tumulong sa mahihirap at nangangailangan. Sa tuwing may nangangailangan ng trabaho o tulong sa kanilang bayan, si Tisoy ang unang tumutugon. Sa ganitong paraan, nakuha niya ang respeto at pagmamahal ng kanyang komunidad. Isang araw, habang abala si Tisoy sa pagpapalago ng kanyang negosyo, nilapitan siya ng ilang kilalang lider ng kanilang bayan. Tisoy, napakarami mong natulungan dito. Napakaganda ng ginagawa mo para sa ating komunidad, sabi ng isa. Naisip namin, bakit hindi ka tumakbo bilang konsehal sa susunod na eleksyon? Kailangan ng bayan natin ang isang tulad mo. Nagulat si Tisoy sa mungkahi. Hindi niya inisip na papasok siya sa politika. Hindi ko po yata kaya. Negosyante lang po ako, hindi politiko. Sagot niya, bahagyang kinakabahan. Ngunit patuloy siyang kinumbinsi ng mga tao. Hindi ito tungkol sa pagiging politiko, Tisoy. Tungkol ito sa paglilingkod. Ang mga ginagawa mo ngayon ay higit pa sa ginagawa ng ibang nasa posisyon. Baka ito na ang pagkakataon mong makatulong sa mas marami. Pinag-isipan ng mabuti ni Tisoy ang mungkahi. Kinausap niya ang kanyang mga magulang tungkol dito. Tene, tingin niyo po ba dapat kong subukan? Tanong niya isang gabi habang sila'y kumakain. Tisoy, sabi ni Mang Rolly, ang puso mo ay laging para sa pagtulong sa iba. Kung ito ang paraan para mas marami kang matulungan, bakit hindi mo subukan? Kung sa tingin mo ay kaya mong balansehin ang trabaho mo at ang responsibilidad na iyan, anak, susuportahan ka namin, dagdag ni Aling Cora. Sa gabing iyon, nagdasal si Tisoy at nagpasya. Tinanggap niya ang hamon at nagdesisyong tumakbo bilang konsehal sa darating na eleksyon. Ginamit niya ang kanyang kakayahan bilang negosyante upang mangampanya ng may disiplina at integridad. Ipinakita niya sa kanyang mga kababayan na kaya niyang gawing maayos at tapat ang pamamahala. Sa araw ng eleksyon, nanalo si Tisoy bilang konsehal. Ang kanyang pagkapanalo ay sinundan ng mas maraming tagumpay dahil ipinakita niya ang pagiging makatarungan at tapat sa serbisyo. Sa kanyang termino, nagpatupad siya ng mga programang nakatuon sa pagtulong sa mahihirap, pagpapaganda ng kalakalan, at pagbibigay ng trabaho sa mga walang hanap buhay. Ang tagumpay ni Tisoy sa politika ay nagdala sa kanya sa mas mataas pang posisyon. Ilang taon nang lumipas, nanalo siya bilang alkalde ng kanilang bayan. Sa posisyong ito, nagawa niyang baguhin hindi lamang ang kanilang komunidad, kundi pati ang pananaw ng mga tao tungkol sa pamumuno. Hindi niya kailanman kinalimutan ang kanyang layunin, ang tulungan ang mga tulad ng kanyang pamilya noon, na pilit bumabangon mula sa hirap. Sa kabila ng tagumpay, hindi niya kinalimutan ang mga alaala ng mansyon ni Don Raul, ang lugar kung saan nagsimula ang ilan sa mga pinakamabigat na karanasan ng kanyang pamilya. Alam niyang darating ang araw na babalikan niya ang nakaraan. Ngunit sa pagkakataong iyon, siya na ang nasa posisyon ng lakas at kapangyarihan. Bilang isang matagumpay na negosyante at politiko,
patuloy na lumalawak ang impluwensya at tagumpay ni Tisoy. Sa kabila ng kanyang abalang buhay, hindi niya kinalimutan ang kanyang mga magulang na naging inspirasyon ng lahat ng kanyang pagsisikap. Pinangako niya sa sarili na bibigyan sila ng buhay na nararapat sa kanila. Isang buhay na hindi nila kailanman naisip na makakamtan. Isang umaga, dumating si Tisoy sa bahay ng kanyang mga magulang sakay ng kanyang bagong sasakyan. Bumaba siya at agad na sinalubong ng kanyang ina. "Tisoy, napakaaga mo naman ngayon," bati ni Aling Cora habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. "May sorpresa po ako, Nay," sabi ni Tisoy, ngumingiti habang inilalabas ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. "Tay, Nay, oras na po para huminto kayo sa pagtatrabaho at magpahinga." Nagkatinginan sina Mang Rolly at Aling Cora, naguguluhan. "Anak, anong ibig mong sabihin?" tanong ni Mang Rolly. Inabot ni Tisoy ang sobre sa kanyang ama. Pagbukas nito, tumambad ang mga papeles ng isang bahay. Hindi isang simpleng bahay, kundi isang malaking tahanan sa isang maayos at tahimik na lugar. Kasama rin dito ang mga titulo ng lupa at isang savings account na nakapangalan sa kanila. "Nay, Tay, matagal na po ninyong isinakripisyo ang inyong mga pangarap para sa akin. Ngayon, gusto kong ibalik ang lahat ng iyon. Narito po ang bagong bahay natin. Hindi nyo na kailangang magtrabaho o mag-alala pa tungkol sa pera. Ako na po ang bahala sa lahat," sabi ni Tisoy, halos naiiyak habang tinitingnan ang kanyang mga magulang. Napaluha si Aling Cora habang mahigpit na niyakap ang anak. "Tisoy, sobra-sobra na ang binigay mo sa amin. Hindi na namin inasahan ang ganito," sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Tama ang nanay mo, anak," dagdag ni Mang Rolly habang pinupunasan ang kanyang mga mata. "Wala kaming ibang hinangad kundi ang maging maayos ka. Pero ngayon, ikaw na ang nagbibigay ng maayos na buhay sa amin. Salamat, anak. Napakabait mo." Sa mga sumunod na linggo, lumipat ang pamilya ni Tisoy sa bagong bahay. Si Mang Rolly, na dating laging pagod sa trabaho, ay natutong maglibang sa hardin. Si Aling Cora naman ay abala sa pag-aayos ng kanilang bagong tahanan na para bang bumalik ang kanyang sigla sa buhay. Sa kabila ng marangyang pamumuhay, nanatiling simple at mapagpakumbaba ang pamilya. Sa tuwing titingnan ni Tisoy ang kanyang mga magulang, lalo siyang nai-inspire na magpatuloy sa pagtulong sa iba. Alam niya na ang tagumpay niya ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng taong minahal at sinuportahan siya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi pa rin maalis sa isipan ni Tisoy ang alaala ni Don Raul at ang mansyon kung saan nagsimula ang ilan sa kanyang pinakamabigat na karanasan. Alam niyang darating ang tamang panahon upang balikan ang nakaraan. Hindi para maghiganti ng may galit, kundi para maipakita ang tagumpay ng isang dating batang minamaliit. Ang pagbabagong ginawa niya para sa kanyang pamilya ay ang unang hakbang patungo sa pagkumpleto ng kanyang misyon. Habang patuloy na gumaganda ang takbo ng buhay ni Tisoy at ng kanyang pamilya, dumating ang balita mula sa isa sa kanyang mga koneksyon sa negosyo. Si Don Raul, ang dating amo ng kanyang ama, ay naghihirap na. Ang malalaking negosyo ni Don Raul, na dating simbolo ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, ay isa-isang nalugi dahil sa hindi maayos na pamamahala. Ang mansyon na minsang naging palasyo para kay Don Raul ay isa na ngayong tahimik at malamlam na lugar. Isang gabi, habang nagkakape si Tisoy kasama ang kanyang mga magulang, ibinahagi niya ang balita. "Tay, Nay, naalala niyo po ba si Don Raul?" tanong niya. Nagkatinginan ang mag-asawa. "Oo naman, anak," sagot ni Mang Rolly, bahagyang nagdadalawang isip. "Bakit mo natanong?" "Nalaman ko pong naghihirap na siya. Ang mga negosyo niya ay halos wala na at ang mansyon niya ay nakasangla na rin," paliwanag ni Tisoy. Tahimik niyang iniisip ang mga alaala ng mansyon ng mga oras na nagdulot ng sakit at takot sa kanya. "Ano ang plano mo, anak?"
Tanong ni Aling Cora, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Hindi mo kailangang patulan ang nakaraan, basta't masaya tayo ngayon. Ngunit ngumiti si Tisoy, puno ng kumpiyansa. Nay, hindi ko balak gumanti ng masama. Gusto ko lang ipakita na hindi kailanman dapat minamaliit ang mga tao. Gaano man sila kaliit noon. At kung may pagkakataong maipakita ang kabutihan, gagawin ko iyon. Sa mga sumunod na linggo, si Tisoy ay nagsimulang magplano. Ginamit niya ang kanyang tagumpay bilang negosyante upang bilhin ang mga naluluging negosyo ni Don Raul isa-isa. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon at tamang pamamalakad, napanatili niya ang operasyon ng mga ito na naging mas matagumpay pa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi niya ginawang lantaran ang kanyang pagbili, ngunit alam niyang darating ang oras na malalaman ni Don Raul ang totoo. Isang araw, dumating ang pagkakataon na mabili ang mansyon ni Don Raul. Ang mansyon na minsang naging lugar ng takot at hirap para kay Tisoy ay isa na ngayong ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan. Nang maisara ang kasunduan, napaisip siya. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagsasara ng isang pahina ng kanyang nakaraan. Makalipas ang ilang linggo, nagpa siya si Tisoy na personal na harapin si Don Raul. Sa isang maliit at magulong opisina na dating bahagi ng kanyang kumpanya, naroon si Don Raul, nakaupo sa isang lumang silya at halatang pagod at talunan. Pagpasok ni Tisoy, nag-angat ng tingin si Don Raul. Sa una, hindi niya agad nakilala ang binata. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila may kilabot na dumaan kay Don Raul. Ikaw, sabi ni Don Raul, bahagyang naguguluhan. Ikaw ba ang bumili ng mga negosyo ko? Oo, Don Raul, sagot ni Tisoy, magalang ngunit puno ng lakas ng loob. Ako rin ang bumili ng mansyon ninyo. Nanlaki ang mata ni Don Raul. Bakit? Ano ang gusto mo? Gusto mo bang maghiganti dahil sa ginawa ko noon? Kung ganoon, sabihin mo na. Ngunit umiling si Tisoy. Hindi ako narito para gumanti, Don Raul. Narito ako para ipaalala sa inyo ang isang aral na maaaring nakalimutan ninyo. Ang buhay ay umiikot. Ang mga taong minamaliit natin noon ay maaaring maging mas malakas kaysa sa atin balang araw. Tahimik si Don Raul, tila nawala ng salitang sasabihin. Pinagmasdan niya si Tisoy, ang dating batang binaliwala at pinarusahan noon ay isa na ngayong makapangyarihang tao sa kanyang harapan. Iisa lang ang hiling ko, sabi ni Tisoy. Gamitin ninyo ang pagkakataong ito para matutong magpakumbaba at ituwid ang pagkakamali ninyo noon. Alam kong mahirap ang kalagayan ninyo ngayon, ngunit kung may natutunan kayo sa lahat ng ito, hindi pa huli ang lahat. Hindi makapagsalita si Don Raul. Sa halip, tumango siya at sa unang pagkakataon, nakita ni Tisoy ang bakas ng pagsisisi sa mukha ng dating amo. Sa paglabas ni Tisoy mula sa opisina, napabuntong hininga siya. Hindi naging madali ang harapin ang kanyang nakaraan, ngunit alam niyang ginawa niya ang tama. Sa kabila ng lahat, hindi niya hinayaang lamunin siya ng galit. Sa halip, ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay nasa pagpapakita ng kabutihan kahit sa mga taong nagkamali sa iyo. Pagkatapos ng kanilang paghaharap, unti-unting bumalik si Tisoy sa kanyang normal na buhay bilang isang negosyante at politiko. Gayunpaman, hindi niya lubos na matanggal ang alaala ng mansyon at ng kanilang naging pagkikita ni Don Raul. Alam niyang may mahalagang aral ang nangyari, hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang dating amo. Isang araw, nagdesisyon si Tisoy na muling balikan ang mansyon na ngayoy pagmamay-ari na niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya pumunta bilang isang batang takot at inosente, kundi bilang isang taong may tagumpay na dala ng sipag, tapang at malasakit sa kanyang pamilya. Sa harap ng mansyon, binuksan ni Tisoy ang malalaking pintuan. Ang dating maliwanag at makintab na lugar ay ngayon ay tahimik at malamlam. Napuno siya ng damdamin habang iniisip ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang lugar na ito, na minsang naging simbolo ng hirap at takot, ay ngayon ay isang paalala ng kung gaano kalayo ang kanyang narating. Sa kanyang pag-iikot, tumigil siya sa likod ng mansyon, sa lugar kung saan naroroon ang mga hawla ng aso.
Wala na ang mga asong minsang nagdulot ng takot sa kanya, ngunit nanatili ang bakas ng mga alaala. Tahimik siyang naupo sa isang sirang bangko malapit sa hawla at isinandal ang kanyang likod. Hindi niya napigilan ang mga luha na pumatak sa kanyang pisngi. Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa lugar na ito, bulong niya sa sarili. Ang lahat ng sakit na naranasan ko noon, naging lakas ko para itama ang mga maling nangyari. Makalipas ang ilang araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa bagong opisina ni Tisoy. Si Don Raul, ngayon ay mas simple at mapagkumbaba ang itsura, ay tahimik na pumasok, hawak ang isang lumang bag. Humingi siya ng audience kay Tisoy at sa kabila ng sorpresa, tinanggap siya ng binata. Tisoy, simula ni Don Raul habang nakatayo sa harap ng mesa. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Salamat. Salamat dahil hindi mo ako hinayaan na tuluyang malugmok. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng pagkakamali ko, binigyan mo ako ng pagkakataong magbago. Tahimik lang si Tisoy, hinihintay ang mga susunod na sasabihin ni Don Raul. Alam ko na hindi madaling kalimutan ang mga nagawa ko, ngunit nais kong malaman mo na nagbago ako. Nagsimula akong magturo sa mga kabataan sa aming barangay. Itinuturo ko sa kanila ang kahalagahan ng respeto at kabutihan sa bawat tao, gaano man kaliit o kalaki ang tingin natin sa kanila. Ngumiti si Tisoy. Don Raul, hindi ako galit. Hindi na ako galit noon pa. Ang gusto ko lang, matutunan natin ang aral ng ating mga karanasan. Masaya akong naririnig na ginagamit ninyo ang pagkakataong ito para makatulong sa iba. Ang mansyon ay hindi na ginawang tirahan ni Tisoy. Sa halip, ipinarenovate niya ito at ginawang isang sentro ng edukasyon para sa mga batang nangangailangan. Sa bawat sulok ng lugar, itinayo ang mga silid-aralan, silid-aklatan, at mga lugar kung saan maaaring mag-aral at maglibang ang mga bata. Ang dating hawla ng aso ay pinalitan ng isang hardin na puno ng bulaklak at mga puno, simbolo ng bagong simula. Sa unang araw ng pagbubukas ng sentro, naroon si Tisoy kasama ang kanyang mga magulang at ilang lider ng bayan. Sa gitna ng seremonya, tumingin si Tisoy sa kanyang nanay at tatay, sabay ngiti. Tay-nay, hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa inyo. Ang lahat ng tagumpay ko ay alay ko sa inyo at sa lahat ng taong naniwala sa akin. Sa gabing iyon, habang pinapanood niya ang mga batang masaya sa bagong sentro, napagtanto ni Tisoy na natupad na niya ang lahat ng pangarap niya, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para rin sa kanyang bayan. Ang mansyon, na minsang naging simbolo ng pag-abuso, ay naging lugar ng pag-asa at pagbabago. Sa kanyang puso, naramdaman ni Tisoy ang tunay na tagumpay. Ang makitang ang bawat sugat ng nakaraan ay naging tulay patungo sa mas maliwanag na bukas.